Ako si Mabel, nakatira sa probinsya ng Leyte. Lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko, kaya namulat ako sa mundo ng mga kababalaghan. Masyado kasing mapamahiin at makaluma ang aking lola at lolo, kaya naniniwala sila sa kahit na anong uri ng misteryo. Naalala ko pa nga noong bata pa lamang ako, hindi ako iniiwan ng lola ko na mag-isa. Ayon kasi sa kanya, lapitin daw ako ng mga kakaibang nilalang. Natatakot daw siya na baka isama ako o kunin nila. Sa mura pong edad, wala pa talaga akong kamalay-malay sa mga bagay. Hindi ko maintindihan kung bakit sobra ang pagpoprotekta sa akin nila noon. Hanggang sa lumipas sa mga taon, nagdalaga na po ako. Doon na ako nagsimulang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Marami nag-aakala na may sakit daw ako sa pag-iisip, kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko. May iba nga rin ang nagsasabi sa akin na baka sinapian na raw ako ng masamang espiritu. Basta, marami talagang haka-haka sa akin noon. Dahil sa madalas sa paghusga sa akin ng mga tao, madalas ako mapag-isa. Akala ko nga, hindi ko na talaga mauunawaan yung nangyayari sa akin. Ngunit isang araw, kinausap po ako ng aking lola. Ang sabi niya, meron daw akong kakayahan na makakita ng ibang nilalang. Simula nung 1 taong gulang pa lamang daw ako, napansin na raw nila ang kakayahan kong yon. Ang sabi pa nga ni lola, meron daw akong madalas na ituro noong bata pa ako. Kapag nililingon naman daw nila, wala naman daw silang nakikita. Akala ko nung una, sinasabi lang ito ni lola para hindi ako malungkot. Hanggang sa heto na nga, nagsimula na po akong makaranas. 17 anyos na po ako nito, nang mapansin ko ang isang malaking puno ng mangga di kalayuan sa bahay namin. Madalas kong makita ang isang babaeng nakaupo sa may puno. Maputi ang kanyang balat. May kahabaan ng kanyang buhok na abot po hanggang sa kanyang puwet. Maganda siya at napakaitim ng kulay ng kanyang mga mata. Akala ko, nawawala po ang bata, kaya ko siya nilapitan. Nagulat pa nga siya nang marinig niya ang boses ko. Natawa nga ako sa tanong niya, nakikita ko raw ba siya? Sinabi ko namang kitang-kita ko siya. Malinaw na malinaw ka ako. Hinawi niya ang kanyang buhok at doon ko nakita ang kanyang tinga. Nanigas ako sa aking kinatatayuan at halos hindi ako makahinga sa sobrang takot ko. Napakahaba at napakatulis kasi ng kanyang tinga. Ibang-iba sa normal na anyo at laki ng ordinaryong tenga ng tao. Doon ko napagtanto na ang batang kausap ko ay isang engkanto. Dahil doon, takot na takot akong napatakbo pa uwi sa bahay namin. Naabutan niya ako ni lola na umiiyak sa may sala namin. Tinanong niya ako kung ano nangyari at sinabi ko naman sa kanya ang lahat. Simula noon, naniwala na ako na hindi lahat na nakikita ng mga mata ko ay tao. Year 2000, nagsimula ako makipagsapalaran sa college. 18 years old na ako noong mga panahon na ito. Kumuha ako ng kursong edukasyon dahil pangarap yun ng lola ko. Gusto niya kasing magkaroon ng isang guro sa pamilya namin. By the way, no boyfriend since birth ako, kaya hindi ko po nararanasan magkaroon ng kasintahan. So, heto na nga po. Lunes, unang araw po ng klase namin. May nakabanggaan akong isang lalaki. Napakakinis ng kanyang balat, maamo ang kanyang muka, at napakakalma ng kanyang boses na para bang dinuduyan ka. Humingi siya ng pasensya at nagpakilala. Siya raw si Fidel. Nang magtama ang mga kamay namin, sa totoo lang, meron akong kakaibang naramdaman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit iba ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit hindi ko pa siya ganun kakilala, ay magkaan ang loob ko sa kanya. Inalok niya ako na samahan siya para hanapin ang classroom ko. At dahil hindi pa ako pamilyar sa buong eskwelahan, pumayag ako. Habang naglalakad kami, panay ang pakikipag-usap niya sa akin.
Tinatanong niya kung taga saan ako, kung ano ang kursong kinuha ko. Sinagot ko naman ang mga tanong niya hanggang sa makarating na nga kami sa tapat ng classroom ko. Pagkatapos nun, nagpaalam na rin po siya sa akin. Hindi pa man ako nakakasagot, tuluyan na rin siyang naglakad papalayo. Napakabilis tumakbo ng oras. Napakabilis din lumipas ng mga araw. Isang buwan na po ang nagdaan. Napakarami na pong nangyari sa buhay ko. Nagkaroon ako ng isang matalik na kaibigan. Ang pangalan niya, Rhea. Samantala, naging mas malapit din kami ni Fidel. Isang araw, habang gumagawa kami ng proyekto sa isa naming subject, nagtanong sa akin si Rhea. Ang sabi niya, ano raw bang kursong kinuha ni Fidel? Natahimik naman ako sa sinabi niya. Kasi, oo nga no, hindi ko pa natanong yun sa binata. Nagtaka naman si Rhea. Isang buwan na raw kasi kami magkaibigan pero bakit hanggang sa mga sandaling yun, wala pa rin ako masyadong alam tungkol sa binata. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Dahil doon ko na naisip na tanungin si Fidel kapag nakita kami. Nung mga panahon kasi na yun, hindi pa rin po nakikita ni Rhea si Fidel. Kumbaga, kinikwento ko lang siya rito. Kapag kasi inaaya ko siya na sumama sa amin ni Rhea, palagi po siyang may dahilan. Iniintindi ko yun kasi baka masyado lang talaga siyang abala sa pag-aaral niya. Bandang 5:00, nang tuluyan na akong nakalabas ng paaralan, nakita ko po si Fidel na nakatayo di kalayuan sa may gate. Para po siyang may hinihintay. At nang makita nga niya ako, agad po siyang lumapit. Inalok niya ako na ihahatid niya raw ako sa bahay namin. Ako naman, dahil masyadong magaan ang pakiramdam ko sa kanya, agad akong pumayag. Nang makarating kami sa bahay, inalok ko siyang pumasok pero tumanggi siya. Sabi niya, meron pa raw siyang pupuntahan. Hindi na ako nagpumilit kaya nagpaalam na rin ako sa kanya. Nang tuluyan na ako makapasok, agad akong sinalubong ni Lola. Tinanong niya ako kung sino raw ba ang kausap ko. Sinagot ko naman siya na kaeskwela ko lang. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko raw ito pinapapasok. Ngunit sinabi ko lang kay Lola kung anong sinabi sa akin ni Fidel. Pansin ko ang pagtataka sa mukha ni Lola. Pero isinawalang bahala ko na lamang ito. Martes, July 5. 3 buwan nang lumipas simula nang makilala ko si Fidel. Hindi ko malilimutan yung araw na iyon. Habang nagbabasa kasi ako ng libro sa puno ng mangga sa may eskwelahan po namin, lumapit sa akin si Fidel. Sabi niya, may mahalaga raw siyang sasabihin sa akin. Sa totoo lang, may kakaibang kaba akong naramdaman sa puso ko. Pero hindi yung kaba na dulot ng takot. Sa pagkakataon kasi na yun, tuluyang sumabog ang saya ng puso ko nang magtapat si Fidel ng kanyang pag-ibig sa akin. Agad-agad ko po siyang sinagot. Hindi naman kasi lingid sa aking sarili. Gusto ko na rin po si Fidel. Masaya kong binalita ito sa kaibigan kong si Rhea. Natuwa siya dahil alam niya nga may gusto ako sa binata. Nahahalata na raw talaga niya. Kasi palagi ko na nga kinikwento sa kanya yung mga pagkakataong magkasama kami ni Fidel. At dahil naintriga na nga siya kung ano nga raw ba talaga ang itsura ng nobyo ko, nagkasundo kami na ipakilala ko na siya rito. Pagkatapos po ng klase namin, ay agad kami nagpunta sa puno ng mangga na naroon sa eskwelahan namin. Doon kasi kami madalas nagkikita ni Fidel. Naghintay kami ng ilang minuto ni Rhea. At maya-maya lamang, dumating na rin po siya. Agad kong pinakilala si Fidel kay Rhea. Napansin ko naman si Rhea. Nag-aalangan siya kung magsasalita ba siya o hindi. Baka sa kanyang mukha ang labis na kalituhan. Tinanong ko siya kung anong problema niya pero hindi po siya nagsasalita. Bigla-bigla na nga lang, nagpaalam po siya sa akin. Sabi niya, may gagawin pa raw siya. Ganito, ganyan. Labis naman ako nagtaka sa kaibigan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon yung reaksyon niya. Ngunit ganun pa man, dahil kasama ko na nga si Fidel noong mga sandaling yon, sinawalang bahala ko na lang
at tinuon ang atensyon ko sa nobyo ko. Sa pagdaan ng mga araw, inapapansin kong lumalayo ang loob sa akin ni Rhea. Palagi ko siyang sinusubukan kausapin pero ramdam ko na umiiwas siya. Hanggang sa isang araw, hindi ko na nga po nakayanan. Araw ng Miyerkules noon, inabangan ko si Rhea sa labas ng gitang eskwelahan namin. Nang makita niya ako, ay agad siyang nagmadaling umalis. At dahil gusto ko na nga malaman kung ano na ang nangyayari sa kanya, hinabol ko siya. At tuon ko na nga nalaman ng dahilan kung bakit niya ako nilalayuan. Ang sabi niya sa akin, maraming estudyante na raw ang nagsasabi na may saya daw ako sa pag-iisip. Nakikita raw kasi ako ng iba na nagsasalita na mag-isa, lalong-lalo na kapag nasa puno ng mangga. Sa katunayan, hindi nga raw naniniwala si Rhea sa mga sinasabi ng iba. Ngunit noong nangyari na nga raw, yung nangyari noong nakaraan, doon na nga raw talaga siya naniwala. Nung araw daw kasi na pinakilala ko sa kanya si Fidel, ay hindi niya raw ito nakikita. Sinabi niya pa nga sa akin na kami lang daw ang tao sa lugar na yon noong mga oras na iyon. Natakot daw siya sa akin noon, kaya nga raw siya tuluyang umiwas. Hindi naman ako makapaniwala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Iniwan na lang po ko ni Rhea noon. Kinabukasan, Huwebes, nagpasya na akong kausapin si Fidel. Gusto kong malaman kung anong klaseng nilalang siya. Agaran kong sinabi sa kanya ang mga gusto kong nalaman. At tuluyan nga akong nagulat nang aminin niya sa akin ng totoo. Ang sabi niya, isa raw siyang prinsipe ng mga engkanto. At nung unang araw nga na nagkakilala kami, ayun din daw yung araw na tumakas siya sa mundo nila. Nagkagusto raw siya sa akin, kaya simula nun, palagi na siya nagpapakita. Nung una natakot talaga ako, kasi nagmahal ako ng engkanto kaya talagang kinilabutan ako. Pero kahit alam ko na ang totoo niyang katauhan, mas pinili ko pa ring makipagrelasyon sa kanya. Ewan, tanga na akong tanga. Pero mahal ko siya. Biyernes, nagpasya akong wag pumasok sa paaralan namin. Gusto ko kasing makasama si Fidel. Gusto kong buong araw kaming mamasyal. Nagpunta kami sa kagubatan. Tinanong niya nga ako noon, gusto ko raw bang sumama sa mundo nila? At dahil mahal ko nga siya, at puro saya lang ang nararamdaman ko sa mga sandaling yon, pumayag ako at hindi nag-isip. Sa pagkakatanda ko, meron kaming pinuntahan na napakalaking puno ng balete noon. At laking gulat ko na nga lang, dahil dire-diretso lang kami sa puno. Akala ko ay bubunggo kami. Ngunit nang tatama na sana kami, nagulat na lang ako nang biglang nag-iba yung mundong kinalalagyan ko. Namangha ko sa aking nakita. Napakalalaki kasi ng puno sa paligid. Lahat ng ito ay parang kumikinang. Napakaraming magagandang ibon sa lugar at may mga magagandang halaman na talaga namang hindi mo makikita sa mundo ng mga tao. Ilang oras nga rin kaming namasyal sa buong lugar na iyon. Hanggang sa lumipas po ang mga oras. Hinatid niya na rin ako pabalik sa mundo natin hanggang sa makarating sa bahay namin. Nang makapasok ako sa bahay namin, laking gulat ko nang agad akong niyakap nila lola at lolo. Takantaka naman ako kung bakit alalang-alala sila sa akin. Gayong saglit nang naman akong nawala. Ngunit laking gulat ko nang sabihin sa akin ni lola na 1 linggo na raw pala akong nawawala. Buong akala nga raw nila, lumayas na ako o meron ng masamang nangyari sa akin. Nireport na nga raw nila ako sa barangay, miski sa mga pulis. At sa mga sandaling yun, napaamin na ako nang wala sa oras sa lola ko. Sinabi ko sa kanila na meron yung isang engkantong nagkagusto sa akin at meron kaming relasyon. Sumama ako sa lugar nila, kaya nga ako biglang nawala.
Sa narinig na kwento ng lola ko, mas lalo po siyang napaiyak. Pinakiusapan niya ako na itigil ko na ang koneksyon sa engkanto. Dahil ako rin daw ang mapapahamak sa huli. Sinabi niya rin sa akin na kahit kailan, hindi daw pwedeng magkatuluyan ng isang engkanto at isang tao. Dahil magkaiba ang mundo namin. Kung ipipilit ko raw ang gusto ko, ibabalik nila ako sa poder nila mama. Dahil po doon, kahit mahal ko si Fidel, nagpa siya kung itigil ang relasyon naming dalawa. Alam ko kasing hindi talaga kami para sa isa't isa. Lumipas po ang 1 linggo. Hindi mo na ako nagpapapasok sa eskwelahan. Sa totoo lang kasi, hindi ko din alam kung papaano kakausapin si Fidel. Hanggang sa lumipas pa po ang mga araw at sumapit na po ang Sabado. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob na meron ako at nakipagkita sa kanya. Sinabi ko ang rason ko kung bakit ako nagpakita. Sinabi ko sa kanyang itigil na nga namin kung anumang merong namamagitan sa amin. Engkanto siya, samantalang tao nga ako. At kahit na anong gawin namin, hindi kami para sa isa't isa. Noong una, hindi siya nagsalita. Hanggang sa bigla na lang siyang nagalit sa akin. Pinagbantaan niya ako na kung hindi raw ako mapapa sa kanya, walang makikinabang sa akin. Kinagabihan nun, unti-unti akong nanghina. Nagkasakit ako ng matindi hanggang sa hindi ko na nga kinayang tumayo. Kinabukasan, araw ng linggo, may pinapuntang manggagamot sa bahay namin. Ang sabi nung matanda, nagalit nga raw sa akin yung engkanto. Pinaparusahan daw ko nito. Dahil nga raw sa pang-iiwan ko sa kanya. Nasaktan daw ito ng sobra. Kaya daw gumaganti ito sa akin. Kung ano-anong mga ritual ang ginawa sa akin. Meron din mga gamot na pinainom. Meron din mga pinahid pero hindi pa rin ako gumagaling. Akala ko, tuluyan na ako mamamatay. Hanggang isang araw, tumalaw na lang po sa bahay si Fidel. Umiiyak siya habang nakatingin sa akin. Humihingi siya ng tawad dahil sa ginawa niyang pagpapahirap sa akin. Nagpaalam po siya sa akin dahil isasara na ang lagusan nila. Niyakap niya ako. Sabay bigay ng 1 kapirasong pulang tela na proteksyon daw sa ibang mga elementong masasama. Tuloy na siya naglaho matapos nun. Nakatulog naman ako. Akala ko'y panaginip lang ang lahat. Ngunit pagising ko, maayos na po ang pakiramdam ko. At sa kamay ko, nandoon ang tela na bigay sa akin ni Fidel. Mula po nun, hindi ko na po nakita pa ang engkantong yon. Samantala, ang proteksyon na ibinigay niya sa akin ay hanggang sa mga panahon na ito ay nasa akin pa rin. Nagkaroon na ako ng sariling asawa at mga anak. Pero hanggang sa mga puntong to, ramdam ko, binabantayan ako ng engkanto na dati kong nagustuhan.